Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Lights at Trap. So ito po yung ating update sa ating maliit na growing area na unti-unti nating nililinisan at dinadagdagan ng mga panibagong mga carnivorous plant. At ito po yung mga available po natin na mga plants ngayon. So ito po ay nakalist sa ating page na Pet Plants Philippines. At kung makikita nyo, nandito po sila sa medyo shaded na lugar since nagputol po tayo ng grapes sa labas. Kaya po dito muna natin kasi baka masunog naman kung i-direction agad natin since ito po ay kararating lang noong Saturday night. Ayan. So ayan po yung mga lagay ng mga plants ngayon. Okay na okay naman, parang hindi nagbiyahe. Nakabukas pa po yung mga traps at kapag nakakamali kayong hawakan ay nati-trigger po siya. So kahit po yung Rerodula Gorgonias, ayan, nasa labas lang po at may dew pa na. Ayan. Ayan. Tapos ito po yung flower na hinihintay ko kung magbo-bloom siya. Ayan. So ito naman yung mga BFT. Ayan po. So hopefully may upload ko to sa YouTube natin para medyo may update tayo doon. At mamaya makagawa sana tayo ng video kasi kahapon ay nag-process tayo ng mga mga lumang media or medium or lupa na gagamitin sa carnivorous plant para makita nyo po yung isa sa mga technique natin dati na hanggang ngayon po ay pinapractice natin para mas maging malusog yung mga halaman. Medyo kakaiba po yung pamamaraan na yon dahil may kinalaman sa paglalagay ng deep well water sa media tapos gagamiting medium sa carnivorous plant, di ba? Parang napaka malinon, pero may paraan po para mapababa yung TDS level nung media kapag nahugasan mo na ng tubig balon. So may mga dahilan kung bakit natin to ginagawa at siguro sa video na yon i-discuss natin kung ano yung mga benefits na paghuhugas ng deep well water sa ating mga media at kung ano po yung mga minerals na nandoon na pwedeng makabenefit rin sa ating mga halaman. So titingnan po natin yan at kung makikita nyo po dito, ayan, nandito naman po yung ating mga Nepenthes at yung kakaiba dito ay nandito rin yung ating Andromeda, which is dati kung naaalala nyo, yung Andromeda natin ay nasa kung saang setting at ngayon ko lang natutunan pagkatapos ng 4 or 5 years na pwede pala na kahit nasa ganitong lalagyan maalagaan mo yung Andromeda na healthy, may dew pa na nasa lalagyan lang niya. So sabi ko, ano kayang pwede kong gawin para magaya ko yung setting na ganito na kaya pang mag-dew ng kaya mag-dew ng Andromeda sa ganitong setting. So ayan, gayahin na natin, ako gagayahin ko yung ganito. So iniisip ko na kung magse-set up ako ng isang maliit na greenhouse setting pero may mga butas sa mga gilid, kasi ayun, pansinin nyo, may mga dew. Tapos nakakahuli rin ng insekto na kahit nasa loob ng box na plastic dahil may mga butas sila sa gilid. Ayan, kung mapapansin nyo dito may butas yan. Ayan, so nakakapasok pa rin yung insekto dyan, kaya kung makikita nyo may mga insekto rin na nasa loob, di ba? May entrance yung death door ng mga insect. So ayan, ito naman yung mga natira nating mga Nepenthes, may mga ilan na rin na dito na bawas dito. At may nakabil na rin ng mga budget meal na mga BFT. Kung nagbebenta tayo ng ang lalaking mga BFT, meron din tayong medyo hindi naman maliit, kundi medium size. Hindi ito yung pinakamaliit na naibenta ko dati. May mga mas maliit pa. Bali dati may natatawa akong situation, may nag-request sa akin, sir, pwede bang makabili sa inyo ng lip pullings lang? Ngayon naman, ngayon may mga budget meal tayo maliliit. So wag na kayo magtiyaga sa lip pullings, meron ng buong halaman sa murang halaga. hindi na to yung panahon na sobrang mamahal ng mga halaman.
Tapos ito pa lang mga Korean Melody Shark natin. Maganda pa rin yung lagay nila. Isa sa mga challenging na alagaan. Pero kung inyong isi-search yung Korean Melody Shark sa community ng mga nagka-carnivorous plant, isa to sa mga pinakamalaki, mahaba at talagang deadly traps, no, sa mga insect, no. So magugulat tayo na sa parang napaka-fragile niya na na itsura, effective pala siya na insect catcher. Ayan. So search nyo lang at makikita nyo yung ano doon. So ayun lamang muna siguro, at kung para mabigyan kayo ng idea kung kamusta yung mga halaman natin, hindi po ganun kaaganda, kaya nga po nagko-complete ulit tayo ng mga plants dito, at hopefully hindi lang natin makompleto, madagdagan pa natin. So ayan yung labas, katatanggal lang namin ng grapes, hindi naman tinanggal, nakalagay pa po yan, tutubo pa po yan. Kumbaga inano lang namin, binigyan namin ng chance na maarawan yung mga paparating na plants. Tapos may mga ibang mga halaman na rin tayong tinanim dito. Tapos ito pong Geriana, ex-Geriana. Ayan, ang laki na niya. Ayan, wala nga lang picture na maayos. Since ilang buwan po nating na-neglect yung mga plants natin dito. Ayun po yung dahilan kung bakit naubos yung mga halaman natin. Kapag na-neglect nyo or hindi nyo naalagaan yung halaman nyo, talagang may pupuntahan niya na hindi maganda. So, ang technique lang, water tray nyo, no, at paminsan-minsan ay inyo pong i-check. So, ayan po, thank you po sa inyo pong pagsama sa akin ngayon. Although maikli lang tong ating video, pero ayan, i-check nyo po kung ano po yung mga mapupusuan yung mga plants ngayon. Ito po yung ano ba to? Green red, or basta po tingnan natin yung ID. Pero ito po isa po to sa mga ano, vigorous na cultivar. Tapos mirror, Korean Melody Shark, Chinese dumplings, red piranha, tapos green wizard yata to, or basta may ibang name yata to, round teeth. Test check ko pa. Tapos ito naman yung cap trap, another Melody Shark. Tapos all green, royal red, Andromeda, Aristocrades. And so ayun lang yung mga available natin ngayon, pati yung Roridula, Gorgonias. So kung may mga iba pa dito, mag-message lang kayo. Pwede rin naman nating out yung mga dati nating stocks kung ano pa, surviving pa at buhay pa. Meron pa rin naman na marami-rami pa. Pero yung mga iba, no, ay medyo hindi po maganda yung lagay. Nandito yung ibang mga natirang plants natin, no. Ayan, tingnan nyo yung mga dati. Ayan na lang yung natira, kaunti na. So kaya nag-iisip ako kung mag-start ako sa seeds or plants na agad. May mga nag-offer ng seeds, pero mas strict ko ngayon yung plants na agad eh. Kasi sa init ng panahon ngayon, medyo alanganin yung seeds dito, seedlings, you know? Kaya sabi ko plants muna. Halos parehas lang yung care naman noon. So mas matibay pag plants na sa totoo lang. Pero pagka from seeds, no, maganda lang yan, acclimated talaga sa growing area sa inyo. At well established syempre. Pero it will take years. At siguro mga 5 or higit pang taon, lalo na kung mga highlands yan. Pero pagka mga lowlands, siguro within a year, medyo makakita na kayo ng maganda-gandang size. So yun lang, at salamat sa inyo pong panonood, no? At salamat rin at sa pagtangkilik nyo po sa ating mga plants natin na ina-out araw-araw. At sana, no, maano rin natin to sa ngayong 2026 ay mabuhay uli natin yung page, pati po yung itong ating YouTube channel. So yun lang, God bless and bye bye.